ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong ito na masasabi mo talagang Diablo rin katulad ni Kibuloy. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epifanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epifanio be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Yan. Request ni Congressman Marcoleta na ipatawag si Epifanio Labrador. Di ko alam kung ano ang relihiyon nitong Epifanio Labrador, pero kilala siya sa maanhang at walang prenong grabing tirada sa iglesia. Hindi lang yan, may video pa siyang kumakasa ng 45, no? Kaugnay sa political issue. At sa alam ko, may mga kaanib sa Iglesia ni Kristong nagsampa ng kaso laban sa kanya. Kaya, sa planong ipatawag ito sa TRICOM sa susunod na hearing, harap kaya itong si Epifanio? Mapilitan kaya ang TRICOM na maglabas ng warrant of arrest, i-contempt, para pilitang haharap talaga siya. Pero, di naman talaga magandang pakinggan yung walang prenong grabing pahayag na lumabas sa bunganga niya. Pero, alam kaya ni Congressman Marcoleta na bago pa yang grabing banat ni Epifanio, may mga INC vlogger din na grabing banat sa Iglesia Katolika at sa mga pare at tinatawag pang demonyo. Pakinggan natin ha. Ng iglesia ni Manalo. Iglesia ni... Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing mandaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may TV niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako mauubusan isasagot sa iyo? Ay napakarami mong mga kasinungalingang ginawa para maloko mo mga Katoliko. So, ito, ano kaya ang masasabi ni Congressman Marcoleta, no, sa mga INC vlogger na ganito? Pakinggan natin ha. Ang iba pa. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kaibigan na mga miyembro ng Katolikulorum na nabiktima ng maling pangangaral at bitag ng Diablo. Ating tatalakayin ito mga kapatid, no? Dahil maliban kay Epifanio Labrador na nasaktan ang kanilang damdamin dahil tinatawag ang Iglesia ni Kristong sa demonyo, di naman dapat gamit ang social media. At lalo nang pinipersonal si Congressman Marcoleta na tinatawag ding demonyo. Grabe din ang banat ni Epifanio Labrador. Pero alam kaya ni Congressman Marcoleta na may mga vloggers ng INC na grabe din ang lumabas sa kanilang bunganga? Tatalakayin natin. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya.
dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At hello kay Shibuga 888. No? Acknowledge muna natin ang mga kapatid nating pumasok ngayon sa ating comment section. Pwede ninyong ilagay ang saan kayo, si Serek, no, si Shibog, nasa LA siya. No? Si Philly Hatamusa, Kinkito. No? Mapagpalang oras po, Bro Windel. At sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay ngayon, si Melchor Silisipan sa Ilocano Country, proud Roman Catholic founded by Jesus Christ. Si Zyro Channel, magandang hapon, Bro Windel. Sa lahat ng mga kapatid, no? Pwede ilagay niyo para pauna pa shout out natin. Ilagay niyo kung saan kayo nakabase sa ngayon, no? Diyan sa si kapatid na Salomon Rodica Visaya, no? Ay nako, Tampered Talibong andyan. So iyon talaga ang sabi ng mga anti-Catholic, pero nagiging tamper daw ako. Pero ang di nila napansin, sila ay umanib sa tampered na sikta. Magandang hapon ayon kay Lina Yasona Yahuma, si Rod Solar Idoria, no? Sa mga kapatid natin na sumusubaybay ngayon, Romeo Miones, si Matikyan, si kapatid Shebog 888, parang di marunong manalamin itong mga kapatid nating mga alagad di Manalo. Parang sila ata yung sinasabi nilang kolorom. Si Kuya Joseph Tutorials, good PM. Billy Ventores, gandang hapon, watching from Paranaque. Philly Hatamusa, Quintico, listening while working. Hong Kong, si Ricky Grafiel, Nilia Cebu, Matik yan. Gandang umaga, sir, proud Catholic from Saudi po. Si RG Dupinio, maayong odto, bro, from St. Martin, Villanueva, Misamis Occidental, Oriental. Si Maria Dulce Lapis, Adjung Palis, watching from Bohol, following your program always. Si Mid Superman, tama lahat sinasabi ni EPL Labrador. Si Pili Hatamusa, Quintico, anong sikta ba si Epipanyo? Di ko alam kung anong sikta. Dati ba ito siyang iglesia? Parang may narinig ako sa vlog noon na dating iglesia, pero di ko sure kung anong siktang inaniban nito. Si Anthony Hipolito, dyan sa Bicol, Syro Channel, grabe ang born again dito sa amin, bro, sa Iloilo. Dami namang mga CFD din diyan sa Iloilo, no? Si Mad Superman, MILF officer po si
Epifanio Labrador, miyembro ito ng Eagles doon sa Mindanao. Totoo? Na miyembro ito ng MILF officer? Totoo ba? So, kaya mapaharap kaya ito sa TRICOM si Philly Hatamusa, Kinkito, si Pasiano Pilayo diyan sa Palayan City. Di ko mabasa, sorry. Ang pangalan. Iwan ko kung natatandaan ko si Epifanio, parang may na bit na siya dati sa vlog niya na may relatives siya na Muslim, tapos yung iba ay sabi nila MCGI daw. So di pa sure kung ano talaga, pero intayin natin. Harap kaya si Epifanio dahil nirequesto ni Congressman Marcoleta. Sabi ni Philly Hatamusa, Kinkito, ay mabuti lang, hindi Katoliko yan si Epifanio. No? So, ngayon, ito ang bahagi kung saan nag-react si Congressman Marcoleta sa walang preno na banat ni Epifanio Labrador. Kaya, nirequest ni Congressman Marcoleta dahil tinawag siyang demonyo at ang kanyang relihiyon na Iglesia ni Cristo, nirequest niya na ipatawag din si Epifanio Labrador. Ito. Ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Cristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong ito na masasabi mo talagang diablo rin katulad ni Kibulok. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epifanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumuran niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless. At wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po, ang ating role lang basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmumura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan. Kung murahin niya po ako, parang kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people, I think, will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epifanio be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing.
Okay, abangan natin kung talagang maimbita nila itong si Epifanio Labrador sa Tricom hearing. No? At dapat naman talaga na magpaliwanag din siya sa naturang pahayag niya. Pero, ang tanong dito, alam ba ni Congressman Marcolita na yung mga kasama niya na INC vlogger, grabe din ang tirada, grabe din ang banat sa simbahang Katoliko? Halimbawa, itong INC vlogger na ito. So, okay lang ba ito dahil Katoliko ang binanatan, Katoliko ang sinisiraan? Okay lang ba ito? Di ba kaya itong maipatawag ni Marcolita din sa Tricom hearing? Pansinin nyo. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kaibigan na mga miyembro ng Katolikolorum na nabiktima ng maling pangangaral at bitag ng dyablo. Yan. Siguro, di masaktan si Congressman Marcolita dahil ang tinitira at tinatawag na nadala sa bitag ng diablo ay ang simbahang Katoliko. Pero how about itong ori na vlogger ng INC na sa kasalukuyan ay bumabanat sa simbahang Katoliko? Okay lang ba para sa kanila? Dahil Katoliko ang binanatan. Pero pag ang kanyang relihiyon at siya mismo ang tinawag na demonyo, yan ipapatawag. Hindi lang yan. Ito pa. Okay, ako po ay 70,000 lang ang subscriber ko pero may nanonood sa akin at malaki nanonood. Pero sa'yo po ay nagtataka ako bakit wala yatang nanonood. Bakit dito ka nag-focus sa maling isang letra na nakasulat sa pasugo na dapat Iglesia ni Cristo ay nakalagay po Iglesia ni Crisbo. Yan, i-forward na natin to, walang kwenta po yan. Maliban dyan, may mga maanghang din na pahayag si Miss Michelle, no? Grabe, maanghang na pahayag niya. At hindi lang yan. Si Katinig, ito, nawala na ang channel niya. Pinagbubura na ang mga video niya ng sinagot natin. Sa video na ito ay meron lang po tayong bibigyan ng pansin. Itong tao kasing ito para bang uhaw sa atensyon, lalo na kay munting kaalaman. Backstory po muna saglit, ano? Meron po kasi kaming kapatid sa Iglesia ni Cristo na tumawag po sa amin. Sa bungad ng kanyang pananalita, sinabi niya, Katinig, binanatan ka na rin ni Talibong sa kanyang channel. Ang sagot ko naman sa pagtataka ko, sino itong si Talibong? Ngayon, sabi nung aming kapatid, si Talibong, si Mr. Tampered. Yan, ang tawag nila sa akin, Mr. Tampered, dahil sa debate na may nabasa kasi. At di lang yan, di nila matanggap yan, pero napakita naman natin sino talaga ang nag-tampered ng Bible. Di ba? Okay. Grabe ang banat, personalan. Iwan ko kung alam ba ito ni Congressman Marcolita ang ganitong banat sa mga kasama niya. Okay, ako po ay 70,000 lang ang subscriber ko pero Sandali, may isa pa. Ito pala, si Nita. Palagay ko ito si Wendell Talibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya Spokesman ito ng Diablo So, kung nasaktan si Congressman Marcolita dahil sa vlogger na itong si Epifanio Labrador na tinatawag na demonyo, siya ang INC demonyo, kaya ito dahilan na
ipapatawag sa TRICOM itong vlogger na ito. How about itong mga vlogger ng INC na grabe din ang banat sa social media, sa pari at sa simbahang Katoliko? O ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing mandaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may TV niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako mauubusan isasagot sa iyo? Ay napakarami mong mga kasinungalingang ginawa para maloko mo mga Katoliko. O ako pa ang sinasabi ditong manluloko sa Katoliko daw. Pero grabe talaga ang kanilang banat, di ba? Grabe ang banat nila. At hindi lang yan. Kahit hindi ako ang nagsalita sa video, pinalitaw ng vlogger ng INC na ako daw umano yon. Ito. Paano ang modus nila dyan? Paano ang sistema nila? Meron silang pa-dinner. Yung context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Ba? Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan. Di mo naman. Hindi yan sila bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong Mandarambong. Okay. So dito po nanggaling yon. Diyan yan. Sige, tuloy. Yun yung kanina po nag-cruise ano? Opo. Yan. Yung kausap, sabi niya, yun po bang kaninang nag-cross? Ang tinutukoy niya ay si Brad Calex. Kaya itong isang INC vlogger na ito, para siyang sa Cebuano pa natukan. Dahil sabi niya, si Talibong Mandarambong ito. Diyan yan. Sige, tuloy. Yun yung kanina po nag-cruise ano? So, yung tinutukoy na nag-cross, si Bro Calex, yon ang dating pastor, no? Dating pastor na na-convert sa simbahang Katoliko. So, yun. Alam kaya ni Congressman Marcolita na may ganiyang mga kasama niya sa INC na may isa pa nga, di ba? Pinipli natin dito na sabi niya, bakit buhay pa kayo hanggang ngayon? Yung nakashed, hanapin natin yan mamaya. Pero, miyembro yon ng INC. At kung maalala ninyo, sinagot natin yon si Michelle dahil grabe ang pag-chop-chop niya sa video ko. Si Michelle Hapina, isang miyembro ng INC, ito, huling-huli daw galing sa bibig pero pinag-chop-chop. Pinalitan daw ang pahinga. Madali lang daw gawin yan. Saka bahagi niyan, tingnan natin. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino... di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kundi mo ginagawa? So madaling gawin lang daw. Punta ka sa printing place. Printing place daw. Mayroon bang printing place? So, yun si Miss Michelle Hapina, isang INC. Pero pinutol niya. Para ipalitaw sa mga kasama niya sa INC na galing sa akin, inaamin kong madali lang gawin yan. Punta ka lang sa printing press. Nang sabi niya printing place. At huling-huli ako sa bibig daw. Una, pinutol niya ang video
para mag-out of context, parang ipalitaw na huling-huli ako sa bibig ko. Pero ito ang konteksto dahil galing yan kay Parba. Si Parba ang sinagot ko yan. Si Parba kasi nagsabi. Confraternity version. Pagkatapos, nakita ko confraternity version. Meron din akong dalang confraternity version. Bira lang kasi yung saling yan eh. Yun pala, pinalitan yung pahina. Buong pahina. Yung buong pahina. Madali lang naman gawin yan eh. Pupunta ka lang sa printing press eh. Pupunta ka lang sa printing press eh. O, iyon, dyan galing. Pinalitan daw ang pahina. Madali lang daw gawin yan. Sa kabahagi niyan, tingnan natin. Punta ka lang sa printing press, magpa-print ka, kaya ang tanong, sino? O, di ba? Nahuli ka po sa sarili mong bibig. Ang sabi mo, pumunta ka lang sa madaling gawin yan, pumunta ka lang sa printing place. Bakit mo masasabi sa kapwa mo yung kundi mo ginagawa? Ito ang karugtong. Ito ang pahayag ko na kumuha lang siya ng kapiraso para sabihin huling-huli galing sa bibig ko. Ito mga kapatid, ang pinag-chap-chap, iniwasan. Madali lang daw umanong gawin ang pagtampered. Sabi ni Parba, punta ka lang sa printing press. Palitan yung isang pahina. Nag-isip ba sila talaga? Meron kayang printing press na papayag na mag-request ka na magpa-print isa lang na pahina. Isa lang na pahina ng Bible na i-request mo na i-print sa printing press. O, so, yun talaga ang palusot na napansin niyo. Ganon siguro. Pag makita din nila, sigurado, dahil ginagamit, palagi na natin ginagamit ito sa talakayan. Yung iba, paraphrase, di natin ginagamit para sa ibang debate yon, no? Dahil sa gusto nila letra por letra. Ito. Siguro ang palusot nila dito mga kapatid, sasabihin nila na nagpunta sa printing press, pagkatapos nag-request na ipaprint yung isang pahina. Yun ang palusot lang nila. Ha? Oh. Sino kaya na printing press? Sa palagay ninyo, meron kayang printing press? Pag printing press, abay, diyan basta-basta, kahit siguro, magpunta ka ng printing press, isa lang na aklat ang ipaprinta mo. Meron bang printing press na papayag na magpaprint isang aklat? Okay, Okay, yon ang konteksto na pinutol ni Miss Michelle Hapina. Siyang unang nagsagot sa akin dahil nagkasugutan kami sa mga kapwa niyang INC vlogger na yung, sandali, may nabasa ako, si Ido, ako dati akong INC, pero tumiwalag ako dahil pera abuloy mo, dapat may malikom ka na pera. Yun ang sabi niya. Hindi naman sa Diyos. Totoo? Ido, saan ka na lokal? Kung totoong INC ka noon, taga saan kang lokal? Okay. So, ito ang bahagi na yung pagsagutan namin ni Miss Michelle Hapina, no, na isang INC vlogger. Ibig sabihin, kung ano lang yung nakasulat doon sa Bible, ay pawang katotohanan na pinaliwanag lang ng aming pong mga ministro. Ngayon, pakinggan nyo po, ang sagot niya doon sa kadibati niya ay parang bata, paninira. Ang tinutukoy niyang niya, ako yan. Ang sagot daw sa kadibati ko ay parang bata. Sabi niya na puro paninira. Di ba na pakinggan niya ni Miss Michelle kung paano namimersonal itong mga kasama niya
habang sinagot lang natin at binuking yung mga kamalian na aral na kitang-kita naman talaga. Kaya nga, yun ang dahilan. Tingnan mo yung mga kasama mo, Miss Michelle, na naunang sinagot natin. Di ba? Wala na ang kanilang video. Okay, tuloy natin. At, sorry to say po sa salitang ganito, parang tanga lang. No? Wala po sa hulog, wala ang sagot mo sa tama. Bakit? Pakinggan natin. Piki daw ang pasugo. Yung pasugo na tinatalakay namin mga kapatid, yung pasugo na mabasa namin kay Leopoldo Aguilar, ang may akda, na ito ang nasa itaas, ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Pero pagbasahin mo, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. So, sila ang nagsulat diyan na Iglesia ni Cristo. So, ba't ginamit natin yan? Ang sabi niya, malinaw naman na error lang yan. Pero, alam natin na ang INC, pag nagkamali sila, maglabas yan ng erratum para ituwid yung mali. At malaman nila na may mali dahil yung nagbasa, siguradong mag-report yon sa kanilang ministro at pwedeng ang kanilang ministro ang mag-report din sa editor-in-chief sa kanilang Pasugo Magazine para ituwid yung Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong, asan yung erratum para ituwid na mali yung Iglesia ni Cristo? Wala namang erratum sa kasunod na isyu. Ibig ba sabihin, di nila nabasa ang naturang pasugo? Na may nakasulat palang Iglesia ni Cristo kaya di na-report na may erratum, di nalagyan ng erratum na mali yung Iglesia ni Cristo. Di ba? V as vine, ang layo sa letter T, di ba? Okay, tuloy natin. Ito, pansinin ninyo. Ano ang sabi ng INC? Ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo. Baka sabihin na naman niya. Pakinggan nyo, dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin mo ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang Iglesia ni Cristo, dagdag ko naman sa kanilang sariling pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Kita nyo po? Kasinungalingan pag palaging paulit-ulit ay magmumukha talagang katotohanan. Pinagmumukha mo pong katotohanan na pakikipagdebate mo, di ba? Matatawag po bang debate na alam mo naman ang pangalan ng religion? Una, hindi po yun debate, Miss Michelle. Ang nangyari diyan, yung kapwa niyong INC member ay pumasok sa Zoom at nagtanong. At nang nagtanong siya, ginamitan ko ng Pasugo Magazine ninyo, ang sabi niya, tampered, gawa-gawa. Kaya, ginamit ko naman at ipinakita yung pasugo talaga ninyo. Sabi niya, imbinto lang yan, gawa-gawa. So, di yan debate. Kundi, nagtanong lang siya. At ipinakita ko, iba yung debate. Di ka ba naka-attend sa debate ng INC? Di ba nanghahakot sila ng mga miyembro? Oh. So, tuloy natin mga kapatid, No, ang pangalan po ng relihiyon ng iyong kadebate ay Iglesia ni Cristo, pero sasabihin mo, Iglesia ni Cristo? Oh, ba't daw umano sinasabi kong Iglesia ni Cristo? Nasa pasugo ninyo yan, kaya tinanong ko yung kasama ninyo, bakit kung Iglesia ni Cristo kayo, bakit nyo nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo, Iglesia ni Cristo? Dali naman sabihin niyang, dali naman sabihin,
nagkamali lang ang pagsulat. May follow up ako. Kung nagkamali, alam mo ba na pag may mali na nailathala sa pasugo ninyo na kaugalian na ng INC na maglabas talaga ng iratom para ituwid ang mali? Yun ang sunod na tanong. Dahil ang sunod na tanong, anong isyu ng Pasugo Magazine na itong iglesia ni Chris Vu ay may eratom para ituwid na mali ito? Okay, tuloy natin si Miss Michelle. Para pong salitang bobo. Yan, INC vlogger yan. Pero pag sila ang magsalita para idipinsa, walang pagkakaiba na kay Eliseo Soriano. Muling binuhay nila ang paraan ni Eliseo Soriano sa kanila mismong vlog dito. Okay, tuloy natin. Alam mo na po sa una't-una pa lang na ang kadebate mo ay Iglesia ni Cristo. Hindi yan debate. Ulitin ko, sana bago ka nagkomento, dapat pinanood mong mabuti kung ito ba'y debate o nagtatanong lang at sa kanyang tanong, pinipresent ko lang yung nakasulat sa Pasugo Magazine. At ang nasulat na sa Pasugong Magazine ay pinabulaanan niya na hindi daw sa kanila. Pero pinagpipilitan mo na Iglesia ni Crisbo? Iglesia ni Chris Vu, nasa Pasugo Magazine din yan. Balik natin yung Pasugo Magazine. Ito, nakita nyo ba mga kapatid, Pasugo Magazine, ang Iglesia ni Chris Vu ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao. Kaya, dapat ang sinabi sa kasama mo dito na mali lang ito. May mali lang sa pagprenta. Pero iba Ang sabi ng kasama mo, wala kaming pasugo na nagsabi na Iglesia ni Chris Vu. Wala yan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang daw. Tuloy natin. Meron po ba sa Bible, ibabalik ko sa'yo, meron po ba sa Bible na nakasulat na Crisbo? Kaya nga, tinanong ko yung kasama mo, ba't naging Iglesia ni Chris Vu ito? Asan ba to galing? Asan galing ang Chris Vu? So, Chris Vu parang pinasama ang Kristo at Verbo. So, iba din. Dahil ang verbo, salita, yon, bu, as boy, iba din, So, tuloy natin. Para po sa mga nanonood na gusto mong gawing bobo? So, wala na yatang pagkakaiba kay Eliseo Soriano, ang INC vlogger, pag sila'y sasagot sa isyo. Yung pawang atake personal, kung si Congressman Marcolita tinatawag na demonyo at ang simbahan inaniban niya tinatawag na demonyo, talagang apektado siya, yun ang dahilan na ipatawag niya sa TRICOM hearing. Pero how about itong mga INC vlogger na ito na grabe talaga ang banat din at lumabas sa kanilang bibig na nagmumura pang iba. Kahit bata pong kapapanganak, pag natuto magsalita ng di oras, Bata daw nakakapanganak, pagkatapos magsasalita ng di oras. Hindi ka ba namumuhay ngayon sa
Fantasya, Miss Michelle? Sino bang bata nakakapanganak pagkatapos magsasalita di oras? At ano ang salita? Sasabi pong ito'y kabobohan. Oh, ang bata daw umanong kakapanganak makapagsalita ng di oras, ang masasabi daw kabubuhan. Hindi. Kung kabubuhan yan dahil nakasulat na Iglesia ni Cristo, sino ba ang may akda niyan? Di ba ministro ninyo? Ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, sinulat ni kapatid na Leopoldo Aguilar. Ang Iglesia ni Cristo. Hindi. Sinong tinatawagan mong kabubuhan yan? Babalik sa inyo yan. Tuloy tayo. Kahit isang taon na bata, kaya ka pong sagutin. Wala pong nakasulat sa Bible na Iglesia ni Cristo. Kahit daw umano bata 1 taon, kayang sagutin na walang nakasulat sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Totoo naman, walang nakasulat. Pero paano ngayon may nakasulat sa inyong Pasugo Magazine? Ito, nakasulat sa inyong Pasugo Magazine ang Iglesia ni Cristo. Ano ang sabi ng kasama mo? Alam mo ba anong sabi ng kasama mo? Pinabulanan niya, wala talagang Iglesia ni Cristo na kasulat sa Pasugo Magazine. Ito, ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo, baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar? Basahin mo Ang ito. Iglesia ni Cristo Ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang Iglesia ni Cristo, dagdag ko naman sa kanilang sariling pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar, na sinasabi ang Iglesia ni Cristo. Okay ka ba dito sa ngayon ka rito, bro? Iglesia ni Cristo? Ano bro? Iglesia ni Cristo. Yan ang nakalagay, bro. Iglesia ni Cristo. So, bro, putol-putol ka sa akin Palinaw nga ulit. Paulit na lang. Ito sinasabi ba na sinulat ni Ministro Leopoldo Aguilar, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo dito, Brother Wendell? Ang tanong ko dito, bakit Iglesia ni Cristo ang pangalan ninyo? Bakit daw Iglesia ni Cristo ang pangalan dito? Alam mo bro, wala namang iglesia ni Cristo. Unang-una, sa wala raw, Brother Wendell, paki-close up, Brother Wendell, para natin makita. Klarong-klaro, pasugo nila yan, hindi yan kotisyon. Hindi naman, wala namang iglesia ni Cristo Wala namang. Leopoldo, wait lang. Wala pang lang iglesia ni Cristo. Pakatang lang yan. Eto na nga. Ikaw, puro ka reasoning Ayan, nakikita sa screen ngayon, ang Iglesia ni Cristo. Yan, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Yung Iglesia ni Cristo na yan, sino yan? Yan ba pangalan nyo? Hindi, faking reference lang yan. Kahit ako kaya ang gumawa ng faking reference Faking reference, pasugo nila yan. Kahit ba pasugo nila, pasinungalingan nila? Kaya kong gumawa ng faking reference. Papatibay ko na. Kahit sabihin ko, aklat katoliko to. Reference ng katoliko. Yung original bro dyan Wala na. See? Faking reference daw. Di ba, Miss Michelle, sabi ng kasama mo, faking reference ang nakasulat. Pero iba ang kang Miss Michelle, nilaglag niya ang kasama. Dahil sabi niya, nakasulat talaga sa basugo, mali lang. Okay, tuloy natin. Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar, na sinasabi, ang Iglesia ni Cristo. Okay ka ba dito? Diba? Parang tanga
alam po, mawalang galang na po sa salita ko ha, bilang isang tao. So mawalang galang. Siya na ang nagsalita at lumabas yung napaka-toxic na pahayag, pero yan na. Basta. Yun ang pahayag niya. Ano ko ba masasabi to nang hindi ko maiiwasan magsabing parang tanga lang? Yan. Na alam kaya ni Marcolita na may mga INC vlogger tulad nito na grabe talaga ang mga lumabas din sa mga bunganga nila. Di ba? Parang tanga lang. Na alam nyo naman po ang kadebate nyo ay Iglesia ni Cristo, pero dahil wala kayong maisagot sa kadebate nyo, Una, mali po yung wala ang maisagot sa kadebate. Una, hindi yan debate, nagtatanong lang. Pangalawa, hindi ako ang sasagot. Ako ang nagtanong sa kanya. Ako ang nagtanong kung anong masasabi mo nitong Iglesia ni Cristo na kasulat. No? Tama naman, hindi. Sabi ni Muslim Islam, hindi nila sinadya typographical error lang ng INC. Tama. Pero, ito talaga ang sa mga pasugo na hinahawakan natin, pag may, alam nyo, pag may hindi sinadyang pagkakamali, pag may graphical error, alam nyo, may ilalabas yan sila na erratum para ituwid. Pero iba walang inilabas na erratum dito para ituwid. Okay, tuloy natin. ay sasabihin nyo pang, ang pasugo nyo ay ito ang nagsulat. Ang pasugo nyo ay ito ang, ito ang sumulat si kapatid na Leopoldo Aguilar. Okay? Nakalagay dito, ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Ayan, pamagat pa lang po, di ba? Ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Pero pinagpipilitan mo, Iglesia ni Cristo. Gusto mo po ba kaming gawing bobo? Ang mga manonood po natin ng mga mahal na Iglesia Katolika, gusto mo pong lokohin at gawing bobo? Na parang binabanggit mo na Iglesia ni Cristo? Ano ba nakasulat diyan? Alang namang di banggitin na yun naman ang nakasulat. So, ibig po ba sabihin dahil yun ang nakasulat sa yung Pasugo Magazine, ang punto diyan, gustong gawin kayong bubo. Tuloy natin. Di ba? Ano pong klaseng pakikipagdebate ito? Ka-tempered. Okay? Ka-brother na tampered. Okay? Ayan po, napakawalang, sorry po napakawalang kwenta po ng pakikipag-debate mo. Ayan, Ayan. Okay? Lahat po tayo ay nagkakamali bilang isang tao na kung si kapatid na Leopoldo Aguilar ay nagkamali ng kanyang letra sa pagsulat ng Kristo ay naging Krisbo, tama ba itong idebate? Inamin mo na nagkamali ang pagsulat. Nagkamali ang pagsulat. Pero, nilaglag mo ang kasama mo. Ang kasama mo nagsabi na hindi yan totoo dahil gawa-gawa lang yan. Balik natin Ito ang sinabi ng kasama mo. Ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo. Baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin mo ang ito. Iglesia ni Cristo. So ano ang palusot ng kasama mo dito? Hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Yung Iglesia ni Cristo na yan. Sino yan? Yan ba pangalan nyo? Hindi faking reference lang yan. Kahit ako kaya ang gumawa ng faking reference Faking reference, pasugo ito. Pasugo nila yan. Kahit ba pasugo nila, pasinungalingan nila? Kaya akong gumawa ng faking reference. Papatibay ko na. Kahit sabihin ko, Katoliko to. Reference ng Katoliko. Yung original bro dyan Wala na. Kaya niya daw umanong maggawa ng faking reference.
So kung yun ang palusot na picking reference, pagkatapos sinabi ni Miss Michelle dito na ano daw, sabi niya, nagkamali lang, di nilaglag niya ang kasama niya na pinabulaang totoong nakasulat yan. Tuloy natin. Ang layo po ng debate mo, sa dapat ay sinagot mo yung kadebate mo. Oh. Sa ngayon ka rito bro, Iglesia ni Crisbo. Ano bro? Iglesia ni Crisbo. Yan ang nakalagay bro, Iglesia ni Crisbo. So, bro, putol-putol ka sa akin palinaw nga ulit. Ito sinasabi ba na sinulat ni Ministro Leopoldo Aguilar, ang Shoutout po, mga Iglesia ni kapatid. Crisbo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo nito, Brother Win? Tingnan nyo nga po, pati kasama nyo nakikipagdebate, ginagago nyo po yung sarili mo. Yung sarili nyo, mawalang galang na po. Niloloko nyo po yung sarili nyo. Okay? Hindi pwedeng i-debate ang pagkakamali sa pagsusulat. Kuwari, sinulat ko dito. Okay? Ang pangalan mo ay katampered. Pero nilagay ko dyan, katampired. Iba katampik. O, ibig sabihin, wala na ako dun sa topic. Nandun na po kayo sa pangaasar na lang at kawalang kwentahan ng inyong pinaglalaban. So, ibig sabihin, yung nakasulat sa pasugo ninyo, pang-aasar na lang. At wala yung kwenta. Nakasulat yan sa pasugo ninyo. Okay? Alam nyo ng Iglesia ni Cristo, sasabihin nyo, Iglesia ni Crisbo? Ang tanong ko, hindi ba pwedeng magkamali? Ang nagsulat nito, for example, si Leopoldo Aguilar. Excuse me po, Miss Michelle, no? Ulitin natin, ang nagsulat diyan, pakita natin na sino nagsulat sa Pasugo Magazine na yan. Ang nagsulat diyan, Miss Michelle, ministro ninyo yan. Sinulat ni kapatid na Leopoldo Aguilar. Leopoldo Aguilar. Ang sabi ni Miss Michelle, Ang tanong ko, hindi ba pwedeng magkamali? Ang nagsulat nito, for example, si Leopoldo Aguilar. Leopardo. Iba talaga yung Leopardo, iba din ang Leopoldo. Dahil ang Leopardo ay isang oring hayop yan. No? May nag-comment dito, si Miss Doji daw, Father, bumawi ka, dahil hiyang-hiya ka sa tampered mo. Yun naman talaga ang palusot ninyo na tampered dahil may mabasa. Pero, alam mo naman na kahit ang inyong moderator may deklarasyon. Pero sino ba, di tayo magtaka. Una, na pag maipit sa debate, talagang magpalusot na. Halimbawa, itong Pasugo Magazine na Iglesia ni Crisbo, na nakita nyo, nagsusuwaga naman. Ang sabi ng kasama nyo, di yan aming aklat, gawa-gawa lang yan. Pero ayon naman nitong si Michelle, nagkamali lang ang pagsulat ni kapatid na Leopoldo Aguilar daw. Hindi Leopardo yan, Leopoldo yan. No? Pero, alam mo, Miss, daming mga mabasa na version na may Catholic kahit sa Protestant version. Iwan ko kung ganon kayo ka-inosente. Pero, pag maipit sa debate, kahit pa Protestant version, ito, mga Protestant version ito. Dito na version, King James Version 1911. Ito, paraphrased. May mabasa ditong One Holy Catholic. Ito din. Mabasa dito Catholic Faith. At ito din, One Holy Catholic Apostolic. Protestant yan. Pero ang palusot ng mga maiipit, abay, isang tampered yan. Ito ang malinaw na tampered, yung ginawa mismo ng kasama ninyo. Dahil sa pahayag kasi
kanang kamay o sa noo. Anong ginawa ng mga ngaral ninyo na si Mr. Cesar Sinita? Yung kanang kamay o sa noo, para lang mawala yung o, palitan ng at, ang ginawa niya, naggupit ng letter at itinakip sa Bible na doon sa o, para ang labas sa kanang kamay at sa noo. Ito. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung... Palakihin natin parang itinatanggi pa niya na dinikitan ko raw ito. Ipakita ko sa inyo. Ito ang klarong tampered na Bible. Ito mga kapatid. Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. So kita niyo ba? Pinakita pa niya. Sa vlog niya yan, wala daw dikit. Ang nakasulat dito sa kanang kamay o sa noo. Sa Revelation yan. Pero ang makita ninyo, yung o, abay, may ginupit, tinapakan, yung o, ng at kitang-kita dito na ginupit talaga. Pero sabi niya, ito. Ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. So imagine mga kapatid, para bang di pa niya aaminin na may dikit. Pero gusto pang lulusot. Ano yung gustong lusot niya? Pag may dikit man ito, hindi ako ang gumawa. Siya ang may dala sa Bible na yan. Di ba? Nasa kanya ang Bible. Pero pag may dikit daw umano, ano yon? Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Dipensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero. Imagine, ang Bible na dala niya, ang nagdikit daw ay Dipensor Katoliko. Siguro. Siya. Ang lalim ng palusot, Tuloy natin. Siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibugok. Yan. Kaya galit na siya. Tinawag na akong talibugok dahil nabisto dito. Yan ang klaro. Ginupit talaga. Pero yung argumento nila na nagpunta sa printing press, pagkatapos pinalitan, sino kaya na printing press ang papayag na mag-print sila ng isa lang na pahina? Hindi lang yan. Wala pa silang sagot. Lalo na itong aklat na ito. Sila ang nagsabi palagi na tampered. Pero sa programa nila, sa programa nila mga kapatid, pakita natin Eto. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka. Pahina 63 mahabag ka. Inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Nako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Yan. Nasa page 63 daw sa aklat na ito. Yan ang pinakita nila. Ito, aklat na ito. Pagkatapos, umabot sila sa page
63. Pero ipakita natin ang original na aklat. Ito ang original na aklat, na ginagamit nila. Page 1, pahina 1, hanggang pahina 18. Wala iyang pahina 19. Wala yan. Walang pahina 19 yan. Pero ang tanong, bakit umabot sila? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. So, kahit mabasahin ninyo ang nakasulat dito, walang pahina 63 at walang mabasa na Diyos ka na maawain. Wala. Yeah? Pagkatapos, may nakita pa kayo sa debate namin ni Mr. Parba. Yeah? Yung debate namin ni Parba, gumagamit pa ng aklat Katoliko na binabago yung pagbasa. So, una, di natin layunin na saktan damdamin nila, mga kapatid. Pero, sinagot lang natin sila. Sinagot lang natin sila. Yan nga, yung sabi ni Michelle na sasagutin daw siya, ito. Ating sinagot, meron pa siyang ibang mga video, sasagutin pa natin yan. Pero, iwasan nating sundin yung ginawa nila. Kung nasaktan man si sa damdamin niya, kaya nga pinatawag niya si Epipanyo Labrador dahil sa pahayag na ito ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong ito na masasabi mo talagang Diablo rin katulad ni Kibuloy. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumuran niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epipanyo be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Okay. So, ang ganitong ore daw. Kaya kung ang ganitong ore tulad sa mga walang prenong pahayag ni at pamimersonal ni Epipanyo Labrador sa iglesia at kahit na ni Marcoleta ay dapat ipatawag sa TRICOM, mga kapatid. How about naman ang INC vlogger? Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. Noon pa, ayan pa. Yan. Grabe ang pamimersonal nila at kahit pare tinatawag na sa demonyo, ang simbahang Katoliko ay sa demonyo. Grabe talaga, no? Ang banat nila. Ito pa. Palagay ko ito si Wendell Talibong wala nang pag-asa ito.
Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya eh. Spokesman ito ng Diablo eh. Oh. So, kaya ba ni Marcolita na ipatawag itong kasama na INC na ala Epipanio Labrador din magsalita? Ito pa. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kaibigan na mga miyembro ng Katolikolorum na nabiktima ng maling pangangaral at bitag ng Diablo. Yan mga kapatid. Kung mapansin ninyo ang mga kapatid natin sa bayong pananampalataya, ang kanilang atake sa simbahang Katoliko ay mula sa doktrina hanggang papa. Di talaga ninyo marinig sa kanila na may nagtuligsa at umaatake sa nagtatag ng simbahang Katoliko. Bakit iniwasan nila ang nagtatag ng simbahang Katoliko na aatakihin? Dahil kung aatakihin nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko, abay, mapilitan sila sa pag-research. Kung sino talaga ang nagtatag sa simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At kahit sila, aminado naman na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Asan yon? Pakita natin na yung sinabi nilang ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Pahayag yan ni Mr. Sandali. Hanapin natin yon. Sinita. Pahayag yan ni Sisa Sinita na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Pero kung mag-research kayo mga kapatid, pati na ang Satanic Church na tatag ni Anton LaVey, katundilit ko ang binanatan. Grabe talaga, Katoliko ang binanatan. Kaya kung Katoliko ang binanatan sa grupo na tinatawag na Satanic Church, lalo na ang doktrina, bakit kapariho sila na Katoliko ang binanatan at di nila inaatake ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Bakit? Dahil pag inaatake nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko, mapilitan sila. Mapilitan talaga sila sa pag-research. At tingnan nyo ang kasaysayan. Lahat nagsabi na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang iglesia ni Kristo. Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang iglesia ni Kristo. At kahit na si Sisa Sinita mismo at si Michael Sandoval, hinanap ko yung pahayag nila. May pahayag yun na ang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo. Hinanap ko pa. Ito pala. Ito. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula
ng organisasyon. Kundi, yan po sa pasimula ay Iglesia ni Cristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Oh, yun. Galing yan sa kanila mismo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Oh, yan. Galing mismo sa kanila mga kapatid. Kayo na ang na nakinig, lalo na sa mga nagsaliksik. Bahala na kayo. Alin ang pipiliin niyo? Yung pirated o yung tunay na Iglesia ni Cristo na simbahan Katoliko. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.